Ayan mga bossing, magandang araw na naman po sa inyong lahat. So welcome back na naman po ulit mga bossing sa ating channel. Okay, mga bossing, for today's video natin, ang ituturo at share ko naman sa inyo ay kung paano po tayo magdadiagnose kapag walang signal light. Mga bossing, itong unit na to, Barako 175, ayan, kaliwat kanan mga bossing, ayaw niya mag signal light. Wala siyang supply ng kuryente, kaya hindi siya makapag-supply ng signal light ng left and right. Mga bossing, total share ko sa inyo paano tayo magdadiagnose ng ganitong issue at problema para maiwasan po natin na makabili tayo ng pyesa na hindi naman yun ang sira. Maganda dito, papakita ko sa inyo paano natin step by step i-troubleshoot ang ganitong problema. Kasi kung halimbawa ordinary lang na syempre alam nyo ayaw mag signal light, so syempre ang iisipin natin dito mga bossing ay maaaring sira agad ang kanyang flash relay. So dito sa shop mga bossing, bago tayo magpalit ng pyesa, nagda-diagnose muna tayo para iwas gastos sa ating mga customer. So kung nakita nyo naman mga bossing yung ating video, so wala talaga siyang signal light. Okay mga bossing, itong pagto-troubleshoot natin, pwede nyo itong i-apply sa kahit anong unit. Okay? Ang gamit lang natin dito sa ating pagdadiagnose mga bossing ay ang ating test light. Mga bossing, napaka-importante ng ating test light, lalong-lalo na kung ang ating paghahanapan ay kuryente. Ito ang magsisilbing gabay natin at ito yung magsasabi kung nasaan yung sira ng ating unit. Kung alam natin lang kung paano gagamitin ang ating mga test light. Okay? Ayan, nilagay na natin sa negative body ground ang ating test light. At syempre mga bossing, dito tayo magpo-focus muna sa kanyang flasher relay. Dito sa kanyang flasher relay mga bossing, meron dalawang wire. Etong tinusok ko na ito na kulay brown, ito mga bossing, ito po ay ang kanyang accessories wire. Ayan. Accessories wire mga bossing, yan po yung kapag isinusin natin ang ating unit ay saka lang po siya mabubuhay. At kapag pinatay naman natin ang ating susian ay mamamatay din po ang kanyang supply. Next naman natin mga bossing, dito tayo sa ating kulay orange. Ayan. O, diba? Kung napansin nyo mga bossing, umiilaw at nagbi-blink ang ating test light. Yun po ay palatandaan at ang ibig sabihin po niyan ay okay po ang ating flasher relay. Ibig sabihin wala pong problema ang ating flasher relay. So ang gagawin natin mga bossing, dito naman po tayo magpo-focus sa linya. So yung kulay orange mga bossing na linya, doon tayo magpo-focus. Kasi yung kulay orange na galing sa ating flasher relay, yan po ay diretsyon pupunta dito sa ating left handle switch. Sa Kawasaki mga bossing, ang orange ay yan yung ating supply ng signal light. Ayan. So kung ano kulay doon sa baba, doon sa ating flasher relay, yun din po yung kulay dito sa taas. Itong kulay orange wire na ito na pumapagitna, ito po yung pinaka-supply ng ating signal light. So ilalagay ulit natin sa body ground ng ating test light at check natin yung linya ng orange. Ayan. Kung makikita mga bossing, wala pong ilaw, hindi nagbi-blink yung ating test light. Ayan. Kahit anong gawin natin tusok, hindi po talaga siya umiilaw. Ibig sabihin mga bossing, hindi nakakarating dito sa taas ang supply na nanggagaling doon sa baba. Dito papunta sa kanya kulay orange wire. So ang gagawin natin, isa pa, diagnose ulit tayo. Baka kasi mamaya ang problema at issue lang nito ay disconnection. So para malaman natin kung disconnection or putol ang linya, dito naman tayo pupunta mga bossing sa kanyang mismong headlight. Dito sa kanyang headlight mga bossing, hahanapin naman natin yung ating left handle switch socket na kung saan ito po pagkakawasaki Barako ay kulay green socket. Yan po ay susunsunin nyo lang yung inyong left handle switch at makikita nyo na doon sa loob ng ating socket. Dito tutusukin ulit natin yung ating kulay orange. Ayan. Na kung makikita at mapapansin nyo, hindi pa rin siya umiilaw. Ayan. So magkabila natin siyang tinusok at wala pa rin talagang ilaw na lumalabas. Kasi dapat pag tinusok natin yan mga bossing, siya po ay magbi-blink. Okay? Balik tayo dito mga bossing sa gilid kasi malinaw at sigurado mga bossing na linya ang problema ng ating signal light.
Etong kulay orange wire na ito simula dito sa baba, gagapang po yan dito papunta doon sa ating headlight at maaaring merong alinman dyan sa linyang yan ay mayroong naputol or corrosion o maaaring disconnection. Ang ginawa ko na lang dito mga bossing para iwas baklas tayo ng ating harness at para mas mabilis yung ating maging trabaho. Total isang wire pa lang naman yung problema dun sa kanyang harness. Ang gagawin natin, naglinya na lang tayo ng panibago para iwas baklas na rin lang dun sa ating harness. Naglagay tayo ng wire simula doon sa taas, sinukat natin yan simula taas sa headlight papunta dito sa kanyang flasher relay. So ang gagawin natin dyan mga bossing, parang gagawa tayo ng panibagong linya. Yung linya ng orange, gagawa natin siya ng panibagong linya para makapag-supply tayo ng supply ng kuryente papunta dun sa kanyang left handle switch. So ako pagka naglilinya ng ganyan, so ang ginagawa ko, hindi na ako nagpuputol ng wire. Kasi ang ginagawa ko, tinutusok ko na lang or tinatap ko na lang yung aking wire na ikakabit. So parang ganito ang ginagawa ko mga bossing, tinutusok ko na lang siya dun sa parte na kulay orange wire mga bossing ha. Ayan. Then saka ko siya iipitin. Ayan. So, sinisigurado ko siyang pit na pit at ipit na ipit yung wire para maiwasan natin ang disconnection para iwas mag-init yung ating wire. Kasi pagka ipit na ipit at pit na pit yung ating wire, maiwasan po natin na magkaroon ng disconnection, corrosion at pag-init ng ating wire. So, kapag medyo napahaba ang putol nyo, mas maganda ako kasi ginagawa ko, binabalota ko pa yan ng tape. Then, eto mga bossing, balik tayo dito sa ating harapan. So, yung kulay orange wire na ginawa natin ng linya, ayan, andito na siya sa dulo. Ito na yung pinakadulong wire na ating ginawa. So check natin mga bossing, kung makikita nyo, nagbi-blink na yung ating test light. Dito naman sa taas, dito sa ating left handle switch, ang ginagawa ko, ganun din. Hindi na rin ako nagtatalop or nagpuputol ng wire. Ang ginagawa ko na lang ay tinutusok ko na lang din yung ating wire doon sa tapat ng kulay orange wire. Siguraduhin nyo lang mga bossing na nakatapat doon sa mismong orange wire kasi yun yung supply. So kapag ka Honda ay gray ang supply ng ating signal light. So parang ganito mga bossing, check nyo yung ating ginawa. Ayan. So iniiwasan ko talaga na may mga nakalawit na wire kasi line po yan ng positive. Delikado po siya mapadikit sa negative. So pinaka-safe, lagyan ng tape. Ayan. So, kung makikita nyo, umilaw na kagad yung ating signal light right. At dito papakita ko ulit sa inyo na nagkaroon na ng supply ang ating orange wire. Ayan. So kung sa 3-way switch, yan po yung tinatawag natin na common mga bossing. Ang common po ay laging nasa gitna kapag ka mga signal light. Kahit anong signal light mga bossing, kahit hindi nyo na hanapin yung kulay, so ang hahanapin nyo lang is yung kung ano yung nasa gitna. Yung common na galing dun sa ating left handle switch. Ayan. So kung makikita nyo, operated na ang ating signal light, left and right. At kung makikita nyo rin, wala po tayong pinalitan na pyesa. So naggawa lang tayo ng linya kasi ang problema ng unit ay hindi flasher relay, hindi signal light switch, kundi ang ating linya. Okay? So yun lang mga bossing, maraming salamat sa inyong panonood at nawa po ay meron naman po kayong natutunan sa ating video. So huwag nyo po sana kalilimutang mag-like and subscribe or follow sa ating channel mga bossing para masuportahan po ang channel natin. At para maging updated ka na rin po sa ating mga darating at susunod pang mga video na maaaring makatulong sa inyong pagdi-DIY, maaaring sa trabaho o kung ano man. So yun lang mga bossing, maraming salamat. Till next video natin mga bossing, kita-kits po ulit tayo mga boss. God bless po sa atin lahat and ayun, ride safe po sa atin lahat.